Malaking area po ito na sagana po sa likas na yamang dagat. Ano? At sabi nga po sa isang impormasyon na research ko, ito po ay isa sa malaking pinagkukunan o maaaring pagkunan ng malaking volume po ng mga tuna. At ito po ay meron ding isang malaking natural gas deposit. Bakit natin ito tatalakayin ngayon? Kasi po ang Secretary of National Defense ay binabalak po mga kaistorya na patayuan po ng military outpost ang area na malapit po dyan sa Benham Rice para mabantayan po ang Benham Rice o ang tinatawag na Philippine Rice. Bakit? Bakit pinababantayan? Siyempre, malamang may threat. May nakikita pong threat ang Department of National Defense o ang ating pong gobyerno. At daw, may mga nakikita na po mga kaistorya na mga foreign vessels po na umaaligid sa Benham Rice. Oo, meron na po. At daw, during the Duterte administration, mga kaistorya, pinayagan po nila na mag-conduct po ng survey dyan sa Philippine Rice or Benham Rice ang China. Sinong may sabi? May statement po si Attorney Harry Roque na dati pong spokesperson, di ho ba, ng Duterte administration, binalita, aray ko. Duterte administration na naman. Alam niyo ang nakakagulat dito, ang masakit dito Akala ko, nung una, ang problema natin, sa foreign policy po ng Duterte administration, sa West Philippines silang. Later on, na-research ko, nadamay, ang Fuga Island doon po sa may Luzon Strait. Later on, na-research ko, labas-pasok pala dyan sa Luzon Strait na yan, sa may Basio Channel, ang naval fleet, kasama ng mga submarines, ng China na hindi natin namomonitor. Patay tayo. Eto, new military outposts eyed to guard Philippine Rice. Kailan ito? August 17. Makikita po ninyo dyan si Secretary Gibo. Plans are afoot in Isabela Province to build a naval outpost in the coastal town of Divilacan to keep watch over Philippine Benham Rice, an undersea region in the country's eastern seaboard that is believed to contain, huge natural gas deposits according to Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Pababantayan. Kaya pababantayan, malamang may nakikita pong threat si Secretary of Defense Gilberto Teodoro Jr. or si Secretary Gibo. Pinababantayan. Bakit? Kasi may aali-aligid na po dyan Pakita ko sa inyo. Oceana. Oceana pushes for management framework to protect Benham Rice, Manila, Philippines. The Department of National Defense reported that foreign vessels were spotted within the Benham Rice region. Ito po ay nung March 2017. Panahon po ni former President Rodrigo Duterte, may aligid na po mga foreign vessels doon po sa Benham Rice. Panahon din ni former President Rodrigo Duterte, nung binago ang pangalan po nito, ginawang Philippine Rice. Oceana urged government agencies to expedite the adoption of the management framework in Benham Rice to protect and sustainably manage the undersea region. Okay, so naipakita ko na totoo, may aligid nga po sa Benham Rice. Kaistorya. Ito ipakita ko muna sa inyo, bago ko ito ituloy, ipakita ko muna sa inyo yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Ito nga, CNN kailan itong petsa nito? January 26, 2018. Ayan nakikita nyo, petsa. Okay. On January 23, presidential spokesperson Harry Roque said that the Chinese were allowed to conduct their research on Benham Rice. Yan tayo Bakit? Now called Philippine Rice because the Philippines would supposedly need to help of China
in order to carry out their research. Kailangan daw po natin ang tulong ng China para makapag-conduct daw po ng research dyan. Ay bakit naman sa China ka pahihingi ng tulong pagka dami-dami namang mga entity, meron ding ahensya tayo dito sa Pilipinas, na pwedeng mag-conduct ng research. Ang dami-dami nating scientist. Bakit sa China pa kayo humingi ng tulong at pinayagan ninyo na mag-conduct ng research dyan? So tama ang desisyon ni Secretary Gibo, may nakikita siyang threat. Kaya niya patatayuan po dyan ng military outpost. The government statement caused an online furor, which various users saying that Filipinos have long been leading and conducting research in the area without China's aid. Totoo yun. Natural, magagalit talaga ang taong bayan. In a Facebook page post by J. Batong Bakal, a marine expert from the University of the Philippines Institute for Marine Affairs and Law of the Sea, he says that Roque's statement is completely wrong. Maling-mali talaga yung sinabi ni Roque na yun. Based on ignorance. Base lang umano sa kawalan ng kaalaman. A serious disservice to Filipino scientists, in particular, in the Filipino people in general. Parang sinabi mo na, walang halaga yung mga scientists natin. Kasi mas nagtiwala ka sa mga Chinese. And an over-exaggeration of China's potential role in Philippine ocean sciences. Parang pang pinagmalaki, promote mo pa si China eh. Parang sinabi mo pang mas magaling ang mga Chinese kaysa sa mga scientists natin at mga researchers natin ng mga Pilipino eh. Jeffrey Maloles, another researcher from the UP Marine Science Institute, along with other marine experts, has in fact been to Benham Rise twice. Mga Pilipino yan. In 2014, where they used GoPro cameras to survey the Benham Bank, the shallowest part of the Benham Rise, and in 2016, where their team collaborated with the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy, among others, to examine the Benham Bank as well. Kayang-kaya ng mga Pilipino mag-conduct dyan ng research. Bakit China pa? Both of these expeditions were funded by the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development of the Department of Science and Technology, DOST, ang nagpundo doon sa research na yun. Yan ang katibayan na kayang-kayang mag-conduct ng mga Pilipino ng research dyan. Bakit Chinese pa ang pinayagan nila? Bigger than Luzon. The rise extends eastward of the province of Aurora and Isabela in Bicol region. Aba, umabot pa sa Bicol region. Umabot sa Bicol region. Sago pala, kung tutusin mga ka-istorya, ang Bicol region po kasi nandito na eh. Ito. Yan, Bicol region po yan. Halos abot pala dyan ang Benham Rise. So malaki nga yung area na nasasakupan po ng Benham Rise. Ngayon, may aligid ka mo dyan ng foreign vessel. Tapos ipinayagan pa ng Duterte administration na nag-conduct dyan ng research ang China. The extended continental shelf has an area of 135,506 square kilometers. Malaki, 13.5 million hectares. So, ang laki nga. Equivalent to about half of the country's land area. Halos kalahati ng kabuang kalupaan ng Pilipinas. Ang laki nun. Aba, mahirap yan. Baka mga Chinese na naman ang makinabang dyan. It would be best if we can have a base where we can have friends who can supply us with a little security and a little of their technology and equipment. Albano told reporters, sinong friends ang tinatawag na maaaring makatulong sa atin? Siyempre, America, EDCA. I'm more than convinced that EDCA is welcome here so long as it is for what the security told us. Kasi ang EDCA naman talaga is for defense. So tama lang. Naniwala na kayo sa sinasabi ko sa inyo kanina. Ako'y nagugulantang pagka na-research ko mga ka-history, mga bagong impormasyon Akala ko West Philippines silang. Akala ko EDCA lang. Later on, na-research ko, mas malawak pala. Akala ko Fuga lang. Instead of EDCA yung nasabi ko. Yun pala, hindi lang Fuga Island. Luzon Strait nanganganib pala. Bashi Channel. Akala ko hanggang doon lang, yun pala, may Benham Rise pa. At hindi lang pala Benham Rise, mamaya ipapakita ko sa inyo. Meron pa pala, dalawang isla sa Subic na ang termino kasi ibenta sa Chinese. May mga youth group pa nga na nagprotesta na nawagan sa Senado na imbestigahan kasi ang termino na ginamit po ng balita, sell out. Ano ba yun? Dumadami.
Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Nakakadismaya na. Nakakadismaya na kung ganyan pala kalala ang problema natin noon. Ay, di tama nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kaistorya, na kung isa pang pro-China ang naupo, wala na, magiging probinsya na tayo tuluyan ng China. Susunod na kayo sa batas ng mga komunista, sa sarili ninyong bansa, baka pati batas trapiko ng komunista ang sinusunod natin ngayon. Heads up, mga kapwa ko Pilipino, isip-isip kayo. Malapit na naman ang midterm election 2025. Mag-isip kayo, tapos 2028 presidential election, papayag ba kayo? Pro-China ulit. Isip-isip din pag may time. Tuloy. Palakin ko. Benham's Hidden Gems, Thriving, Sea Life, Potential Gas. Alam sa mga balita, alam nila. Pristine corals, diverse marine life, and untapped gas reserves. This, according to marine scientists, are the treasures at stake in Benham Rise, an undersea plateau of the Philippine Pacific coast that has become a new flashpoint between the Philippines and China. Ano ba naman yan? Napapansin nyo? Sa usaping pangingisda at sa usaping natural oil and gas deposit, nandiyan kompetensya tayo, nakikipagpatentero tayo kay China. Napapansin nyo? Bakit? Bakit? Ito na lang ang laki po ng demand ng China sa food supply. Kaya tingnan nyo, nagsusumiksik sila sa West Philippine Sea. At hindi malayong mangyari na pati po itong Benham Rice kasi sagana daw po ang nito buhay na buhay daw po ang biodiversity nito, sagana po sa likas na yaman sa mga isda. At ito po ay may malaking supply din po ng tuna. So hindi malayong mangyari na tinatarget din ito ni China. At ito pa, ang laki din po ng demand ni China sa energy supply. Kaya nga hanggang sa Africa nakakarating po sila Kaya nga nandyan din sila sa West Philippine Sea. Kasi pinag-iinitan din nila yung malaking dyan. Posible yun. Malaking posibilidad noon na pinag-iinitan nila yung Red Bank. At hindi rin malayong mangyari na pinag-iinitan din po nila ang gas deposit po dito sa Benham Rice o sa Philippine Rice. Napapansin nyo? Lagi tayong nakikipagpatentero kay China. Papayag tayo? Atin yan Ang masaklap, yung nakarang administrasyon, hindi natin namamalayan, unti-unti na pala. Pumapayag. Unti-unti na tayong parang ibinibigay na sa China. Isipin nyo yun. Grabe, no? Grabe naman. Pakishare po, pakilike. Ito po ay magsisilbing eye-opener po. Magbumulat ito sa mata ng atin pong mga kababayan. Dahil nagagalit sa akin. Kasi itong mga research ko, mga kaistorya, nabubulgar ang mga hindi dapat mabulgar na tinago sa atin Siguro di naman tinago kasi binalita, kaya lang hindi natin napansin. Nung mga nakaraan kasi, bilib na bilib tayo nung time na yun Ako noon, bilib na bilib din ako noon Akala ko okay na okay, later on. Natuklasan ko, ganun pala Ganun pala ang nangyari Nakakapagsisi, pero magsisi ka, huli na. Anyway, hindi pa naman huli ang lahat. Buti na lang Marcos ang nanalo. Paano na lang kung pro-China uli, paktay na tayo talaga. Pumapalag si China yan. Yung kinukontra ni China, nirecognize na nga ng United Nations Atin yan. Parte ng teritoryo natin. Pero kumukontra po si China. Ayaw kilalanin ni China. Hello, China, Pasipiko na yan. Hindi na yung South China Sea. Mukhang lumalabas ka na talaga sa bakuran mo. Garapalan na lang? Gano'n na lang? Anong sabi dito? 2014 po ito. The Philippine government asserted its right to Benham Rice on Tuesday following China's claim. China's claim daw po. Yung sinabi ng China that Manila cannot declare the resource-rich waterway as its territory despite a 2012 United Nations ruling. Hindi anya pwedeng ideklara ng Pilipinas na pag-aari ninyo yan. Sabi ng China. Kinalala nga ng United. Hello. Siguro ang tingin ng China sa sarili nila, mga kaistorya, sila ang batas ng mundo. Sila ang masusunod. Siguro, ganun ang tingin nila sa sarili nila. Sila ang gobyerno ng mundo. Sila ang batas. Sila ang hukuman ng gobyerno. Sila ang hahatol kung kanino yan at kung kaninong hindi.
United Nations na ang nagdesisyon. Hello. Pero sabi ni China, aba, hindi. Hindi. Hindi nyo yan. Hindi yan sa Pilipinas. Okay tayo dyan. Ibang klase talaga si China. Oo. Swapang, duhapang, no? Benham Rice belongs to the Filipino people. The Philippine government is duty-bound to defend and protect the sovereign and territorial rights of this region, Presidential spokesperson Ernesto Abella said in a press briefing. Mabuti pa nung panahon ni Noynoy. Lumalaban ang gobyerno natin sa China. Pagdating ng Duterte administration, wala na. Other countries can exercise innocent passage kasi kahit sino ng bansa pwede diyang dumaan. Yun yung tinatawag na innocent passage. Ano, and territorial navigation o freedom of navigation. Ano, pwede kayo hindi dumaan kung dadaan lang kayo. But they are disallowed to stay and establish any structure in the area. Baka ang purpose kasi ni China, mag-stay sila dyan, manatili sila dyan, at magtayo sila ng structure. Baka yun ang purpose nila. Inilinaw ng bansa natin noon, nung panahon ng Noynoy administration. Pwede kayo dyan dumaan. Kung ang pinangangatwiran ninyo, innocent passage at freedom of navigation o yung territorial navigation, pwede, daan kayo dyan. Pero huwag kayo dyan mag-stay at huwag kayo magtayo ng structure. Mabuti pa noon, nung panahon ni Noynoy. Pagdating ng Duterte administration, iba na. Biglang nag-iba ang sistema. Pinayagan pong mag-conduct ng research ang China sa Benham Rice or sa Philippine Rice. Tingnan nyo kung anong pagkakaiba. No? Chinese Foreign Ministry spokesperson Geng Shuang confirmed Monday that Chinese vessels recently passed through Benham Rice for marine research. Kita nyo, kinumpirma po. Ha? Kinumpirma po ng Foreign Ministry ng China. At yung binabanggit kanina na aligid na foreign vessel, malamang yun yung mga vessels po ng China. Kasi pumunta nga daw po doon yung Chinese vessels para mag-conduct nga daw po ng marine research, but insisted this was only an exercise of the principle of freedom of navigation. Tapos nag-research kayo, pinagluloko nyo naman ang taong bayan. Pinangangatwiranan nila, freedom, bahagian niya yan ng freedom of navigation. Bahagian niya yan ng right to innocence passage. Di bakit kayo nag-conduct ng research? Eh di nag-stay kayo kasi nag-conduct kayo ng research eh. Nagluloko tayo. Diba? Nagluloko tayo nitong mga to eh. Geng added that through the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf had approved Manila's claim to Benham Rice, it does not mean that the Philippines can take it as its own territory. Yan mismo ang may sabi, yung foreign minister po, na si Geng Shuang ang may sabi. Oo, anya. Sinabi ng United Nations na yan anya ay sa inyo. Pero hindi naman inya ibig sabihin niya na parte na yan, ay naaariin ninyo na yan na teritoryo ninyo. Kasi ang sabi ni Geng, ni Foreign Minister Geng dito ng China, continental shelf lang. Bahagi ng continental shelf. Pero hindi ninyo pwedeng ariin na. Bahagi yan ang teritoryo. Ano naman yun? Noon, anong ibig sabihin nun? Anong pinangangatwiran? Sige, baliktarin natin. Di mas lalo lang hindi ninyo pwedeng sabihin na bahagi yan ng teritoryo ninyo. Pasipiko na yun, pagkalayo-layo na yun sa inyo, lumalabas na talaga ako sa bakuran ninyo. Diba?